Ngayon naman makakasama natin si Carla Lizardo at meron siyang nakasama at nakakwentuhang outstanding soldier. Ang kwentuhan nila ang mapapanood natin ngayon umaga sa Personage. Kapayapaan para sa buong bayan. Ito ang minimithi ng bawat mamamayan. Ito rin ang tungkuling nakaatang sa bawat miyembro ng sandatahang lakas ng ating bansa. Kaya marapat lamang na bigyang pagkilala ang kanilang katapangan at kabayanihan. Ngayong umaga ating kilalanin ang isa sa mga outstanding ng Pilipinas, siya si Colonel Romeo Browner. It's a noble profession dahil inaalay mo yung pati buhay mo mismo, your own life, for the sake of your country and your fellow men. Bata pa lang po ba kayo ay gusto niyo na maging isang sundalo? Hindi naman exactly, Carla. Kasi gusto ko talaga maging businessman. Pero I am a member of a clan na maraming mga sundalo. So marami akong mga uncles and mga cousins na pumasok sa Philippine Military Academy. And then every time na nagkakaroon kami ng family reunion, yung mga uncles namin, china-challenge kaming mga bata, kaya nyo bang mag-PMA? Ganon. So parang naging challenge. Pero para sa'yo, ano ang isang sundalo? Ano yung kahulugan ng pagiging isang sundalo? It's a noble profession. Dahil inaalay mo yung pati buhay mo mismo, your own life, for the sake of your country and your fellow men. Tapos ano naman yung pinakamabigat na laban na pinagdaanan mo and paano mo siya na-overcome? Ano yung iniisip mo at that moment and through it? Well, syempre yung unang-una yun yung memorable, na-ambush kami. We were ambushed. Although wala namang namatay sa panig namin at sa kabila, but because it was a first time, it was meaningful. And during that time, talagang matetest yung faith mo sa Panginoon. So it's really your faith that will get you through that. And of course, you're also a father. So paano mo naman nababalance yung trabaho mo tsaka yung being a family man? Of course, during times that I'm not at work, you have to spend it with your family. So balance rin. You have to balance it. And then kung malayo naman ako from my family, like when there are times that I'm assigned somewhere else in the country, then of course yung mga communication lines will have to be open. So very supportive naman sila so far. Like hindi naman nila sinasabi na parang we don't want you to go to this mission or wala namang naging ganun. Well, they are supportive, yeah. But of course hindi na mawawala sa mga anak na sabihin sa'yo, why do you have to go? Why do you have to be a soldier? I have a 7-year-old, and yun nga, whenever I leave the house at kunwari malayo yung aking assignment, yun ang tanong niya, why do you have to be a soldier? So I think it's natural sa mga bata to ask that. And Colonel, yun nga ay pinarangalan kayo ng Metrobank Foundation bilang one of the outstanding soldiers of 2013. Ano naman, what does this award mean to you? At ano naman naramdaman mo nang nabibigyang pansin yung work mo dito? Well, of course, personally, I'm proud, but at the same time, humbled because of this award. Dahil, yun nga, naniniwala ako na lahat ng mga awards, lahat ng mga promotions, lahat ng recognitions ay galing sa Panginoon. So, I believe that this was a blessing. This is a blessing from the Lord. And in fact, naniniwala ako that all soldiers, lahat kami, are deserving of this award. Okay. Colonel, ano naman yung advice na mabibigay mo dito sa mga kabataan natin na gusto maging isang sundalo tulad mo? Ini-encourage ko sila na maging sundalo. It's a very noble profession niya. Medyo, kasi nakikita natin sa mga kabataan ngayon mas mahilig sila ngayon maglaro ng computer games, so by joining the service, this is one way of paying back to our country, of serving our country.
Ang inyong mga kasundaluhan po ay nandito po para sa inyo. We are risking our lives so that our democratic way of life will continue. At ma-enjoy po natin yung ating buhay, no, na mapayapa. Tatag ng kalooban at pananalig sa Diyos. Ilan lamang ito sa mga tunay na sandatang bitbit ng mga sundalo sa gitna ng pakikipaglaban. Mga sandatang hindi kayang tumbasan ng anumang armas ng digmaan. Isang pagsaludo po sa magigiting na sundalo ng Pilipinas. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako po si Carla Lizardo.